Ngayon ay naririto ka dahil mayroong isang bagay sa iyong kalooban na nakadarama na panahon na upang gawin ito. Panahon na upang ilaan ang iyong tahanan sa mahal na Birhen ng Lourdes. Isang kilos ng pagtitiwala, isang malay na pagpili upang tatakan ang iyong tahanan sa pangalan ni Maria, upang ang langit ay maging naroroon sa bawat pader, sa bawat bintana, sa bawat hininga. Inang banal, banal at dalisay, ikaw na puno ng biyaya ng Diyos, ngayon ay nagpapakita ako sa harapan mo upang ilaan ang lahat ng aking pagkatao at lahat ng nakapaligid sa akin. Ngunit higit sa lahat, ngayon ay nais kong ilaan ang lugar na aking tinitirhan. Ang tahanang ito ay nag-aaruga sa aking pamilya, na nag-iingat ng aking mga araw, na saksi sa aking mga pakikibaka at aking mga pag-asa. Ayaw ko nang manirahan sa bahay na ito nang wala ang iyong palagiang presensya, nang wala ang iyong banal na proteksyon. Kaya naman, Ina, tanggapin mo ngayon ang aking tahanan sa iyong banal na puso. Alam ko na ang pag-aalay ay higit pa sa paghingi ng proteksyon. Ito ay ang lubos na pagsuko, treasure ng pagsasami. Maria, ang bahay na ito ay sa iyo, at ang pagpapahintulot na ang bawat desisyon, bawat pag-uusap, bawat kilos ay gawin sa ilalim ng iyong paningin. Ito ay ang pagbubukas ng mga pinto upang ang iyong liwanag ay makapasok at baguhin ang mga bagay na kailangang baguhin. Kaya naman, mahal na Birhen ng Lourdes, kunin mo na ngayon ang aking tahanan. Pumasok ka kasama ang iyong pag-ibig, linisin mo sa iyong presensya, banal mo sa iyong pagsusumamo. Dalawin mo ngayon, Maria, ang bawat silid. Hayaang ang iyong paningin ay dumapo sa mga dingding, sa mga kwarto, sa mga gamit. Hayaang dumaan ka sa sala kung saan tayo nagtitipon, sa kwarto kung saan tayo nagpapahinga, sa kusina kung saan tayo nagbabahagi ng pagkain. Pagpalain mo ang gate, ang mga pinto, ang mga pader. Naway ikaw ay naroroon sa pundasyon, sa bubong, sa mga nakatagong sulok. Naway ang lahat ng bagay ay tumanggap ng iyong pagpapala, ng iyong presensya, ng iyong liwanag. Maria, nais kong simulan ang pag-aalay na ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng bagay na hindi nababagay sa langit. Kung mayroong anumang bagay, simbolo, alaala o enerhiya sa bahay na ito na nagbibigay ng espasyo para sa kasamaan, para sa kawalan ng timbang, para sa paglayo sa Diyos, ipakita mo sa akin, ihayag mo ng malinaw. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang linisin ang aking tahanan, upang alisin ang mga bagay na humahadlang sa biyaya, upang alisin ang mga bagay na humahadlang sa iyong presensya. Naway sa tahanang ito ay manatili lamang ang mga bagay na nagpapakita ng kapayapaan, ng pananampalataya, ng pag-asa at ng pag-ibig ng Diyos. Santissima Virgen, hinihiling ko rin sa iyo na hawakan ang puso ng bawat taong nakatira sa akin, na silang lahat ay makatanggap kahit hindi nila namamalayan ng biyaya ng iyong presensya. Naway ilayo mo sa amin ang lahat ng pagkakahati, ang lahat ng espiritu ng pag-aaway, ang lahat ng kapalaluan at ang lahat ng pagiging malamig. Naway muling buhayin mo ang pag-ibig, ang pag-unawa, ang pag-aalaga sa isa't isa. Naway mapalakas ang mga ugnayan ng pamilya, hindi sa magagandang salita, kundi sa iyong tahimik at palaging pagkilos. Maria, alam mong magmahal na walang katulad. Turuan mo rin kaming magmahal. Mahal na Birhen ng Lourdes, ninanais ko na ang iyong kadalisayan ay dumapo sa bawat sulok ng tahanang ito. Nagawin mong ang tirahan na ito ay isang lugar kung saan ang kasamaan ay walang pahintulot na pumasok. Naway ang mga espiritu ng kaguluhan, sakit, pag-aapi o sumpa ay hindi makasumpong ng lugar dito. Naway ang iyong presensya ay hadlangan silang makapasok sa pinto. Naway malito, mawala at mawalan ng direksyon ng kaaway kapag sinubukang lumapit, sapagkat makikita niya ang bahay na ito na tinatakan ng iyong pangalan, minarkahan ng iyong liwanag, binabantayan ng iyong banal na puso. Ibinibigay ko rin sa iyo, Ina, ang mga sandali na ating nararanasan dito, ang mga pagkain, ang mga gawain, ang mga pag-aaral, ang mga pahinga, ang mga pag-uusap, ang mga desisyon, ang mga panalangin. Naway ikaw ay naroroon sa araw-araw na tayo ay hindi lamang isang pamilya na lumalapit sa iyo sa kalungkutan,
kundi isang pamilya na lumalakad kasama mo araw-araw sa mga kagalakan at sa mga pakikibaka. Ikaw ay naway maging buhay na presensya sa gitna natin, tulad ng pagiging mo sa Nazareth, sa katahimikan, sa pagiging simple, sa paglilingkod. At kung may mga lumang sugat sa bahay na ito, Maria, gamutin mo. Kung may mga malulungkot na alaala, linisin mo. Kung may mga alaala ng sakit, ibalik mo sa dati. Naway ang iyong banal na puso ay yakapin din ang nakaraan ng tahanang ito. Naway ang lahat ng nangyari dito at masakit pa rin ay hawakan ng iyong pag-ibig. Ikaw na ina ng kaaliwan, aliwin mo ang mga silid kung saan may mga luha. Ikaw na kanlungan ng mga makasalanan, banal mo ang mga lugar kung saan may mga pagkakamali. Ikaw na ina ng pag-asa, liwanagan mo ang mga espasyo kung saan nananaig ang kalungkutan. Ngayon ay ipinapahayag ko ng may pananampalataya. Ang bahay na ito ay sa iyo, Maria. Ang bahay na ito ay inilaan sa iyong puso. Wala nang anumang makakasira sa iyo. Wala nang anumang makapipigil sa iyo. At kahit na dumating ang mga bagyo, ang mga hangin, ang mga pagsubok, malalaman ko na ang iyong presensya ay nananatili rito na parang angkla ng pananampalataya, na parang isang permanenteng liwanag, na parang isang matibay na kanlungan. Kung nadarama mo na ngayon ang araw upang ilaan ang iyong tahanan sa mahal na Birhen ng Lourdes, isulat mo ngayon sa mga komento. Ang aking tahanan ay sa mahal na Birhen ng Lourdes. Musika, mahal na Birhen ng Lourdes, ngayon na ang aking tahanan ay nasa harapan mo. Nais kong pumasok ka ng may autoridad na isang ina at reyna. Hindi lamang bilang bisita, hindi lamang bilang panauhin, kundi bilang tunay na may-ari ng tahanang ito. Ngayon ay iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming pagkatao at lahat ng aming mga ari-arian. At dahil dito ay hinihiling namin sa iyo, manatili ka rito, manirahan ka sa gitna natin, takpan mo ng iyong balabal ang bawat espasyo, tatakan mo ng iyong presensya ang bawat sulok. Maria, Reyna ng langit at ng lupa, ikaw na pinili upang maging ina ng tagapagligtas. Tanggapin mo ngayon ang mapagpakumbabang tirahan na ito bilang iyo. Kahit na simple ang aming tahanan, kahit na may mga marka na ng panahon, kahit na hindi ito perpekto sa paningin ng mundo, para sa iyo ay mahalaga ito. Sapagkat dito naninirahan ang isang pusong naniniwala, isang tahanan na tumatawag sa iyo, isang pamilya na nagnanais sa iyo. Pumasok ka, ina, at kunin mo ang sayo. Iniaalay namin ngayon sa iyong banal na puso, hindi lamang ang mga dingding, kundi pati na rin ang mga intensyon, ang mga damdamin, ang mga salitang sinasabi rito. Naway ang bawat desisyon na gagawin sa loob ng tahanang ito, ang bawat pagpili ay gabayan ng iyong karunungan. Naway ang mga alitan ay mapayapa sa pamamagitan ng iyong presensya. Naway ang mga takot ay mapawi sa pamamagitan ng iyong liwanag. Naway ang kawalan ng katiyakan ay mawala sa pag-alam na tayo ay kasama mo. Mahal na Birhen ng Lourdes, protektahan mo sa pamamagitan ng iyong ina na kamay ang lahat ng mga taong dumadaan sa pintuan ng tahanang ito. Naway ang sinumang pumasok dito ay makaramdam ng kapayapaan. Naway ang sinumang naninirahan dito ay makasumpong ng pahinga. Naway ang sinumang bumisita ay makapagdala ng isang binhi ng iyong presensya. Naway ang tahanang ito ay maging isang tanda ng iyong pag-ibig, isang pagpapalawig ng iyong pagmamahal, isang halimbawa ng iyong awa. Naway ang mga pagpapalang narito ay kumalat saan man tayo magpunta. Ilagay mo ang iyong mga anghel sa paligid ng tahanang ito. Naway ang bawat bintana ay bantayan. Naway ang bawat pinto ay ingatan. Na walang kasamaan ang makapaglampas sa mga hangganan ng tahanang ito. Na walang espiritual na kapangyarihan ng kadiliman ang makasumpong. Na walang espiritu ng kaguluhan, sakit o pagkakahati ang manirahan dito. Naway ang iyong presensya ay parang isang palaging kalasag na nagpoprotekta araw at gabi kahit na hindi tayo alerto, kahit na tayo ay mahina. Mahal na Birhen ng Lourdes, mahal na Ina ng Diyos, iniaalay namin ngayon ang aming mga ari-arian, ang aming mga gamit, ang aming mga larawan, ang aming mga dokumento, ang aming mga kayamanan. Naway ang lahat ng aming pag-aari ay nasa iyong mga kamay
na ikaw ang tagapag-ingat ng ating mga ari-arian, ang tagapamagitan ng ating mga pananalapi, ang tagapagtanggol ng ating mga pangarap. Naway, gabayan mo kami ng may balanse, ng may pag-unawa, upang wala sa tahanang ito ang maging dahilan ng kapalaluan, pagiging mapag-angkin o pagmamataas, kundi isang instrumento lamang ng kabutihan at paglilingkod. Iniaalay din namin ang panahon. Naway pagpalain mo ang aming mga oras, ang pasmon mga sa araw, ang amo mga gawain. Naway ang panahon sa tahanang ito ay mabuhay ng may karunungan, ng walang-walang kabuluhang pagmamadali, ng walang pag-aaksaya, ng walang paglayo. Naway ang gawain ay maging mabunga, ang pahinga ay maging nakapagpapanumbalik, ang pakikisalamuha ay maging mapayapa at ang mga panalangin ay maging tapat. Naway ikaw ang sentro ng lahat, na ang iyong pangalan ay maalala ng may pagmamahal, na ang iyong halimbawa ay tularan ng may pag-ibig. Ina, protektahan mo lalo na ang mga mahina sa tahanan, ang mga may sakit, ang mga matatanda, ang mga bata. Naway ang iyong pagmamahal ay yakap sila. Naway ang iyong awa ay mapagaan sila. Naway ang iyong presensya ay palakasin sila. Kung may taong may sakit, dalawin mo ngayon, Ina. Dumaan ka sa iyong tahimik na pagpapagaling. Hawakan mo kung saan hindi na kayang gamutin ng medisina. Ibalik mo ang kalusugan ng katawan at ng kaluluwa. Ikaw na kalusugan ng mga may sakit. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa tahanang ito. At kung may taong dumaranas ng mga espiritual na krisis, paglayo sa pananampalataya, kahinaan sa panalangin, balutin mo ng iyong liwanag. Buhayin mo ang pag-ibig sa Diyos. Gisingin mo ang pagnanais na lumapit sa simbahan. Naway ang tahanang, ito ay maging isang lugar din ng pakikipagkasundo, ng pagbabalik sa Diyos, ng panibagong simula. Naway ang iyong presensya ay palapitin tayo sa Eukaristya, sa pagtatapat, sa buhay na salita ng Panginoon. Ngayon, sa pag-aalay na ito, binibigyan ka namin ng lubos na kalayaan upang kumilos. Maaari mong igalaw, maaari mong baguhin, maaari mong gabayan kami ayon sa iyong kagustuhan. Hindi lamang namin hinihiling ang proteksyon, kundi pati na rin ang patnubay. Naway ang iyong kalooban ay matupad sa tahanang ito, na ang iyong tinig ay marinig. Naway ang iyong plano para sa aming pamilya ay matupad. Kung kinakailangan na magbago, naway magkaroon kami ng lakas ng loob. Kung kinakailangan na tumanggi, naway magkaroon kami ng kapakumbabaan. Kung kinakailangan na magsimula muli, naway ang iyong kamay ang mag-akay sa amin ng may katatagan. Aba, Ginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Mapalad ka sa mga babae at mapalad ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, sa tahanang ito ay maghahari ka, sa tahanang ito ay pararangalan ka. Dito ay tatawagin ang iyong pangalan ng may pananampalataya, at ang lahat ng kasamaan na minsan ay lumapit, ngayon ay mapapawi sa pamamagitan ng liwanag ng iyong presensya. Ipinapahayag namin ng buong puso, ang bahay na ito ay sa iyo at walang makapipigil sa amin sa ilalim ng iyong balabal. Kung iniaalay mo ang iyong tahanan sa banal na puso ni Maria ng may pag-ibig at pananampalataya, isulat sa mga komento. Maria, ang bahay na ito ay sa iyo. Mahal na Birhen ng Lourdes, ang iyong banal na puso ay isang ligtas na kanlungan para sa lahat ng mga nagtitiwala. Ngayon, sa pag-aalay ng tahanang ito sa iyo, nauunawaan ko na hindi lamang ako humihingi ng proteksyon, kundi tinatanggap ko ang isang tawag mula sa langit. Pinayagan ko na ang iyong presensya ay maging permanenteng nasa gitna natin, tulad ng sa Nazareth, isang simpleng tahanan, ngunit puno ng liwanag, isang tirahan kung saan ang Diyos ay pinaglilingkuran, minamahal, at sinusunod sa bawat detalye ng araw-araw. Iyon ang aking ninanais, Maria, na ang tahanang ito ay maging refleksyon ng langit. Kapag tumingin ako sa paligid, nakikita ko ang mga dingding, mga muebles, mga alaala. Ngunit ngayon ay nais kong tumingin sa pamamagitan ng iyong mga mata at makita ang higit pa. Nais kong makita ang tahanang ito bilang isang buhay na templo
kung saan naninirahan ang pag-ibig ng Diyos. Kung saan ang mga hakbang ay hindi lamang mga nagmamadaling paglalakad, kundi mga landas ng pananampalataya. Kung saan ang mga yakap ay hindi lamang mga kilos ng tao, kundi mga tanda ng presensya ng Diyos. Kung saan ang tinapay na pinaghatian sa mesa ay hindi lamang pagkain, kundi biyaya na dumadami. Mahal na Birhen ng Lourdes, nais kong hilingin sa iyo na ang pag-aalay na ito ay umabot din sa hindi nakikita. Nakunin mo ang mga intensyon na umiikot sa tahanang ito, ang mga kaisipang tahimik na sumasama sa atin, ang mga damdaming hindi natin laging alam na pangalanan, na ayusin mo ang panloob na kaguluhan, na maglagay ka ng kapayapaan kung saan ang puso ay nababagabag, na dalhin mo ang balanse kung saan ang mga labis ay sumasakit sa kaluluwa, napunan mo ang mga espasyong nawalan ng laman dahil sa sakit, pagkawala at pananabik. Iniaalay ko rin ang mga relasyon sa loob ng tahanang ito. Naway magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga mag-asawa, paggalang sa pagitan ng mga magulang at mga anak, pagmamahal sa pagitan ng mga kapatid. Naway ang mga salita ay hindi maging mga armas, kundi mga tulay. Naway ang katahimikan ay hindi maging layo, kundi espasyo ng pagtanggap. Naway ang mga kilos sa araw-araw ay magdala ng lambing, kahit sa mga pinakasimpleng gawain. Turuan mo kami, Maria, na maging pamilya tulad ng pagiging mo kay Jose at Jesus. Nagkakaisa sa pag-ibig, matatag sa pananampalataya, masunurin sa kalooban ng Diyos. Kung may mga bukas na sugat, ikaw ay maging balsamo. Kung may mga lumang sama ng loob, ang iyong lambing ay maging pakikipagkasundo. Kung may mga malamig na distansya, ang iyong presensya ay magpainit sa mga puso. Walang nakakatakas sa iyong paningin bilang ina. Kaya naman, dalawin mo rin ang hindi nakikita, ang nakatago sa mga puso, ang sinabi ng may sakit, ang hindi sinabi dahil sa takot. Hawakan mo ng iyong pag-ibig ang bawat kwento na naranasan dito, upang walang lumang sakit ang makaagaw ng kapayapaan sa kasalukuyan. Maria, maglagay ka ng kaayusan sa ating mga pananalapi. Naway ang ating tahanan ay maging lugar ng paglalaan, ng balanse, ng responsibilidad. Naway ang pera ay gamitin ng may karunungan, ng walang pag-aaksaya, ng walang kasakiman, ng walang pagkaalipin. Naway makiusap ka kapag may kakulangan, naway bigyan mo kami ng kamalayan kapag may labis. Naway walang utang ang makapag-aalipin sa atin, na walang pangangailangan ang makapagpapahiya sa atin. Naway walang kayamanan ang makapaglayo sa atin sa Diyos. Naway matutunan nating magtiwala ng higit sa paglalaan ng langit kaysa sa mga solusyon ng tao. Mahal na Birhen ng Lourdes, alagaan mo ang aming mga pagkakaibigan. Naway ang mga pumapasok sa tahanang ito ay gawin ito ng may mabubuting intensyon. Naway walang kaibigan ang magdala ng espiritual na kontaminasyon. Naway walang bisita ang magdala ng inggit, kasamaan, pasanin. Naway ikaw ang maging di nakikitang hadlang sa pagitan natin at ng lahat ng bagay na maaaring makapinsala sa ating tahanan, kahit na ito ay nagkukunwaring pagmamahal. Naway magkaroon tayo ng pag-unawa upang makita kung sino ang nagdaragdag at kung sino ang humahadlang. Naway matutunan nating tumanggap ng hindi binubuksan ang mga pinto sa kasamaan. Iniaalay ko pa rin, Maria, ang mga proyektong ipinanganak sa tahanang ito, ang mga plano, ang mga pangarap, ang mga gawain, ang mga pag-aaral. Naway ang lahat ay maunawaan sa liwanag ng Espiritu Santo. Naway tulungan mo kaming gumawa ng tamang mga desisyon, na palayain mo kami sa mga ilusyon, sa mga nagmamadaling pagpili, sa mga landas na walang katapusan. Naway ang kalooban ng Diyos ay magawa sa tahanang ito. At naway ang lahat ng mga pintuang bubuksan ay mga pagpapala. At kung may pintuang magsasara, naway malaman nating magtiwala na ito ay para sa ating ikabubuti. Inang banal, iniaalay ko, maging ang mga bagay na tila maliit, ngunit bahagi ng gawain ng ating tahanan. Ang orasan na nagpapahayag ng mga araw, ang kala na naghahanda ng pagkain, ang kama na nag-aaruga sa ating pahinga. Ang lahat ay tanda ng buhay, ng paglalaan, ng pag-ibig. Naway ang iyong pagpapala ay nasa bawat detalye, na ikaw ay nasa ritmo ng araw, sa pagod ng gabi, sa katahimikan ng mga linggo, sa pagmamadali ng mga Lunes,
At kung minsan ay walang laman ang tahanang ito, naway ang iyong presensya ay manatili. Kung minsan ay may aalis, naway tanggapin mo. Kung ang kalungkutan ay dadalaw, naway aliwin mo. Naway kahit sa mga mahirap na araw, ang pag-aalay na ito ay maalala at ang iyong pangako ng pag-aalaga ay hindi malilimutan. Sapagkat kapag ang isang tahanan ay sa iyo, Maria, ito ay hindi kailanman pababayaan. Mahal na Birhen ng Lourdes, ang aking tahanan ay sa iyo at dahil sa iyo, alam ko na ito ay hindi hahawakan ng kasamaan. Alam ko na ang iyong mga anghel ay inilagay na bilang mga bantay. Alam ko na ang iyong liwanag ay dumaan na sa bawat sentimetro, tinatakan, nilinis at pinagpala ang bawat pader. Ngunit ngayon ay nais kong gawin mo pa kaysa sa pagprotekta, Ina. Nais kong banal mo na gawin mong ang tahanang ito ay isang lugar ng buhay na presensya ng Diyos. Na ang biyaya ay hindi lamang dumadaan dito, kundi naninirahan, nananatili, naguugat, na ang mga taong papasok sa tahanang ito ay makaramdam ng kakaiba, hindi lamang ginhawa o pagtanggap ng tao, kundi ang iyong kapayapaan, na kahit na ang mga hindi gaanong nakakaintindi ng pananampalataya, sa pagdaan sa pintuang ito, ay makaramdam ng ginhawa, makatanggap ng pag-asa. Makadama na may sagrado dito na ang tahanang ito ay nagniningning sa presensya ng Diyos sapagkat ito ay inilagay sa ilalim ng iyong banal na puso. Sapagkat ito ay inialay ng may katotohanan, may pananampalataya at may pag-ibig. Mahal na Birhen ng Lourdes, kunin mo na ngayon ang mga susi ng tahanang ito sa pisikal at espiritual. Walang kasamaan ang makakapasok. Walang susi ng kaaway ang makakapasok. Walang sinumang may hangaring masama ang makakatawid sa pasukan. Lahat ng espiritu ng pagkawasak, inggit, hindi pagkakaunawaan, karahasan ay mapipigilan sa gate. Naway ang tahanang ito ay mapalibutan ng liwanag na parang isang espiritual na kuta. Hindi gawa sa mga ladrilyo, kundi gawa sa panalangin at pag-aalay. Kung mayroong anumang bagay, regalo, salita o presensya na naging daan sa anumang negatibo, naway maalis, mawala, madalisay na ngayon. Kung mayroong sino mang minsang sinumpa ang tahanang ito ng masasakit na salita, kung mayroong malulubhang pagtatalo, masasamang enerhiya, mga gawaing salungat sa pananampalataya, naway mawala ang lahat ng ito sa iyong presensya, Maria. Naway linisin at takpan ng iyong balabal ang lahat ng bakas ng mga bagay na hindi nagmumula sa Diyos. Maria, naway huwag maging tanawin ng matitinding pag-aaway ang tahanang ito. Huwag magkaroon ng puwang dito ang anumang marahas na salita. Naway malagpasan ang mga natural na pagtatalo sa buhay sa pamamagitan ng pagtitiyaga, dialogo at pag-unawa. Naway ikaw ang maging tagapayapa ng mga damdamin, ang balanse ng mga ugali, ang kaaliwan sa mga oras ng tensyon. Naway bigyang inspirasyon mo ang mga kilos ng pakikipagkasundo, hindi inaasahang pagmamahal at tahimik na paggalang. Naway maging huwaran ang iyong pagkatao para sa lahat dito sa loob. Mahal na ina, inilalaan ko rin sa iyo ang mga kapitbahay. Naway huwag magkaroon ng pagtatalo, inggit at kawalan ng tiwala. Naway huwag maging dahilan ang ating tahanan ng masasamang komento o mga abala. Naway mabuhay tayo ng may pagkakaisa sa mga nakapaligid sa atin. Naway ang tahanang ito, sa halip na pagtatalo, ay maging tanda ng kapayapaan para sa kapitbahayan. Naway huwag kumalat dito ang mga chismis, kundi mga pagpapala. Naway maging instrumento tayo ng Diyos, simula sa mga taong nakatira sa ating paligid. Mahal na Birhen ng Lourdes, inilalaan ko rin ang mga tunog na pumupuno sa tahanang ito. Naway ang musikang ating pinapakinggan, ang mga programang ating pinapanood, ang mga usapan nating lahat, ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Huwag nating pakainin ang ating tahanan ng mga ingay na nagdudulot ng kalungkutan, kabastusan o kaguluhan. Magkaroon tayo ng kakayahang pumili sa mga pumapasok. Linangin natin ang ugali ng pakikinig sa magagandang bagay, pakikipag-usap ng may paggalang at pakikitungo sa isa't isa ng may dignidad. Maria, ikaw ang guro ni Jesus. Tinuruan mo siyang lumakad, magsalita at manalangin. Kaya,
Inilalaan ko rin sa iyo ang pagpapalaki ng mga taong naninirahan sa tahanang ito. Naway gabayan ng iyong mga halaga ang mga anak. Naway matuto silang rumespeto, maglingkod, at lumaking may kapanagutan at pananampalataya. Naway maging halimbawa ng integridad ang mga matatanda. Naway maging pinagmumulan ng karunungan ang mga matatanda. Naway tulungan ng lahat ang isa't isa na lumago sa pagmamahal at kabanalan. Mahal na ina, inilalaan ko rin ang mga sandali ng panalangin na gagawin natin dito. Naway huwag tayong mawalan ng pananampalataya. Huwag nating ipagpaliban ang panalangin. Kahit sa mga abalang gawain, magkaroon tayo ng 1 minuto para magpasalamat, mag-alay, at humingi. Matuto tayong manalangin bilang isang pamilya. Naway maging ugali ang panalangin, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Naway marinig ng mga dingding ng tahanang ito ang mga papuri, pagsusumamo at simpleng mga dalangin, ngunit taos sa puso. Kung minsan, kung ang tahanang ito ay minarkahan ng mga salitang sumpa, pagtanggi, pag-abandona at galit, naway mapuno na ngayon ng mga salitang pagpapala. Naway marinig ng tahanang ito ang mga pagpapahayag ng pananampalataya, mga propesiya ng pag-asa at mga pangako ng pag-ibig. Naway banggitin ang pangalan ng Diyos ng may kagalakan. Naway lagi nating banggitin ang iyong pangalan, Maria. Naway madalas na pag-usapan dito ang kapatawaran, kapayapaan, at panibagong simula. Mahal na Birhen ng Lourdes, naway maging kanlungan din ang tahanang ito para sa mga nangangailangan. Naway matanggap natin ang isang kaibigan na nasasaktan, isang kapitbahay na nangangailangan ng tulong, isang kamag-anak na walang direksyon. Huwag nating isara ang pinto sa pagkamahabagin. Naway mabuksan ang ating hapagkainan sa pakikipagbahagi. Naway yakapin ng ating sopa ang isang pusong pagod. Naway maging mahabagin ang ating paningin. Turuan mo kaming makita ang iba na may parehong pagmamahal na iyong ipinakikita sa amin. At kung sakaling kailangan nating umalis dito, kung ang tahanang ito ay hindi na sa atin dahil sa anumang dahilan, naway manatili ang iyong pagpapala. Naway magpatuloy na mamunga ang iyong sinimulan dito. Naway huwag mawala ang iyong presensya at saan man tayo magpunta, dalhin natin ang pagnanais na magtalaga muli, na magtayo ng isang bagong tahanan sa ilalim ng iyong pangangalaga. Kung nadarama mo na ang mahal na Birhen ng Lourdes, ay nagbabanal na sa iyong tahanan sa kanyang presensya, isulat mo ngayon sa mga komento. Maria, dalisayin at banal mo ang aking tahanan gamit ang iyong banal na puso. Mahal na Birhen ng Lourdes, ngayon na ang lahat sa tahanang ito ay ipinagkatiwala na sa iyong pangangalaga, ang aking puso ay nakadarama ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ito kapayapaan na wala ng problema, ngunit katiyakan. Katiyakan na ang tahanang ito ay hindi na mahina, nakalantad o nakalimutan. Ito ay sayo na ngayon. At kahit na dumating man ang mga paghihirap, pag-uusig, at tukso, alam ko, ang banal na puso ng mahal na Birhen ng Lourdes ay narito. Maria, nais kong hilingin sa iyo na ang pagtatalagang ito ay hindi lamang isang makasagisag na kilos, ngunit isang buhay na katotohanan na nababago araw-araw, na sa paggising ng bawat isa sa tahanang ito ay maalala na sila ay nabubuhay sa ilalim ng iyong proteksyon, na sa pagtulog ng bawat isa ay makapagpahinga sila ng mapayapa, na nalalaman na ang iyong presensya ay nagbabantay sa atin, na ang iyong pagsusumamo ay sumaatin sa bawat hakbang, sa bawat pagpili, sa bawat kilos, sa pang-araw-araw na buhay. Hinihiling ko ngayon, Ina, na hawakan mo ang pisikal, emosyonal at espiritual na kalusugan ng lahat ng naninirahan dito. Kung mayroong sino mang nakakaranas ng sakit, ipakita mo ang iyong pagsusumamo. Pumunta ka sa sakit, kahinaan at limitasyon. Kung mayroong sino mang nakikipaglaban sa kalungkutan, takot at pagkabalisa, dalawin mo ngayon ang pusong iyon. Ibalik ang pag-asa, itayo ang mga taong nakahandusay. Paliwanagan ang isipan ng mga taong hindi na nakakakita ng solusyon. Ikaw ang ina ng kalusugan, taga-aliw ng mga nagdadalamhati, kanlungan sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. At dahil dito, ay nagtitiwala ako sa iyo, kahit na ang mga hangin ay malakas na humihip. Maria, kung sa tahanang ito ay mayroong taong malayo sa Diyos, isang taong nawala sa daan, isang taong lumayo sa pananampalataya, dalhin mo siya pabalik.
Hindi mahalaga kung gaano na siya kalayo o kung gaano kalalim ang kanyang pagkahulog. Ang isang salita mo ay maaaring hawakan ang pusong iyon. Ang isang pagdalaw mo ay maaaring putulin ang mga tanikala. Hindi ka naghuhukom, tinatanggap mo. Hindi ka nanunumbat, nagmamahal ka. Kaya, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bawat anak na babae, bawat miyembro ng pamilyang ito na nangangailangan ng pagbabago, pagbabalik at tunay na pakikipagkita sa Diyos. Mahal na Birhen ng Lourdes, gawing paaralan ng kabanalan ang tahanang ito. Naway matuto tayong magmahal ng mas malalim. Naway mabuhay ang pagkamahabagin ng may katotohanan. Naway maisagawa ang kapatawaran ng may kabutihang loob. Naway malinang ang pagtitiyaga, kabaitan at awa. Naway maging mayabong ang tahanang ito upang lumago ang mga bagay na mula sa Diyos. Huwag hayaang tumigas ang anumang puso dito. Huwag hayaang lumamig ang anumang pagmamahal dito. Huwag hayaang maisara ang anumang pinto sa gawain ng Espiritu Santo. Inilalaan ko rin ang mga mahihirap na sandali na darating pa, sapagkat alam kong ang pagtatalaga ay hindi nangangahulugang pag-iwas sa lahat ng sakit, ngunit pagkakaroon ng katiyakan na sa sakit ay hindi tayo nag-iisa. Kaya, kung dumating man ang mga mahihirap na gabi, mga pagtatalo at mga pagsubok, naway ang iyong presensya, Maria, ang maging kaaliwan. Naway suportahan tayo ng iyong lakas. Naway dalhin tayo ng iyong pagsusumamo kay Diyos, na kahit na tayo ay umiyak kasama ka sa tabi. Sapagkat kapag ikaw ay malapit, ang sakit ay hindi sumisira, ito ay nagbabago. Ina, turuan mo kaming maging tahanan para sa isa't isa. Naway maging kanlungan ang bawat isa dito para sa isa't isa. Naway maging mapagpatuloy ang presensya ng bawat tao. Naway matuto tayong makinig sa isa't isa, magpatawaran at suportahan ang isa't isa. Huwag hayaang maging isang lugar lamang inadadanan ang tahanang ito, kundi isang espasyo ng tunay na pakikipag-ugnayan, pagbuo ng mga alaala at pagpapalakas ng mga ugnayan. Ingatan mo rin ang mga alagang hayop, mga halaman at maliliit na detalye na nagpapasaya sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang lahat ng nasa dito, ang lahat ng bumubuo sa ating buhay ay nasa iyong mga kamay na ngayon. At ikaw, Maria, marunong mag-alaga, mag-ingat at magprotekta ng may pagmamahal, pag-aalaga at pag-ibig na tanging isang ina lamang ang makakapag-alay. At kung sakaling may darating dito na humihingi ng kaaliwan, naway matagpuan niya ito. Kung may humihingi ng panalangin, naway matanggap niya ito ng may pananampalataya. Kung mayroong nagbabahagi ng sakit, naway tanggapin siya. Naway ang tahanang ito ay maging tulad ng iyong puso, isang lugar ng kanlungan. Naway ang mga lumalapit dito ay makapag-uwi ng isang piraso ng langit. Alam mo, Ina, na may mga tahanang minamarkahan ng kalungkutan, karahasan, kahirapan at pag-abandona. Ngunit ngayon ay naniniwala ako na walang sakit na mas malaki kaysa sa iyong pagsusumamo. At dahil dito ay hinihiling ko sa iyo, palawakin mo ang pagtatalagang ito sa mga tahanang nangangailangan. Naway maabot ng panalangin ito ang iba pang mga tahanan. Naway mapuno ng iyong liwanag ang maraming puso. Naway yakapin ng iyong banal na puso ang lahat ng mga taong hindi alam kung saan magsisimula muli. At kung sa tahanang ito ay mayroon pang natitirang kadiliman, isang nakatagong kalungkutan, isang aninong nakalutang sa nakaraan, naway mawala na ang lahat ng ito. Naway mapuno ng iyong liwanag ang bawat kawalan. Naway ang iyong pangalan ay maging tulad ng insenso na naglilinis. Naway ang iyong presensya ay maging tulad ng apoy na nagpapainit at nagbibigay liwanag. Huwag hayaang may bahagi ng tahanang ito na hindi maabot ng iyong puso. Mahal na Birhen ng Lourdes, ngayon na ang bawat espasyo sa aking tahanan ay nahawakan na ng iyong presensya, na ang bawat bahagi ng ating buhay ay inilaan na sa iyong banal na puso. Nagpapasalamat ako sa buong pagkatao ko, sa buong pagmamahal ko, sa buong pananampalataya ko. Nagpapasalamat ako sapagkat alam kong ang pagtatalagang ito ay hindi lamang isang panalangin na sinabi gamit ang magagandang salita, kundi isang tunay na pagsuko. Alam kong tinanggap mo ang bawat pangungusap bilang isang kilos ng pagtitiwala.
Alam kong narito ka na, naglalakad sa tahanang ito, ikinakalat ang iyong balabal sa amin. Hindi mo iniiwan ang anumang pagsusumamo na walang sagot. At kahit na ang pagbabago ay hindi agad nakikita, alam ko na sa espiritual na mundo ay nagsimula na ang lahat. Ang kasamaan ay pinagsabihan na, ang kalungkutan ay nagsimulang mawala, ang pagpapala ay nagsimulang mamunga. Sapagkat kapag inilalaan natin ang isang bagay sa iyong banal na puso, Maria, ito ay nagiging banal na lugar. Ang iyong presensya ay nagbabago, naglilinis at nagpapalakas. At ang dating isang pisikal na espasyo lamang, ay ngayon ay isang lugar kung saan naninirahan ng Diyos. Mahal na ina, tanggapin mo rin ang pangako ng ating pangako. Huwag hayaang ang tahanang ito ay italaga lamang ngayon, kundi araw-araw. Naway, matutunan nating ipagpatuloy ang pagsukong ito sa pamamagitan ng ating mga kilos. Alagaan natin ang tahanang ito bilang isang templo. Huwag nating hayaang manghina ang loob. Huwag nating hayaang ilayo tayo ng gawain sa iyo. Lagi nating alalahanin kung sino ang naninirahan dito. Ikaw, Maria, ikaw na reyna ng tahanan. Ikaw na may-ari ng tahanang ito, turuan mo kaming panatilihin ang banal na kapaligiran na naitatag na. Naway ang ating mga salita ay manatiling pinagpala. Naway ang ating mga kilos ay gabayan ng Espiritu Santo. Naway ang bawat sulok ay manatiling tirahan ng kapayapaan. Naway ang pangalan ng Diyos ay patuloy na banggitin ng may pagmamahal. Naway ang rosaryo ay maging buhay na presensya. Naway samahan tayo ng mga santo. Naway ipaalala sa atin ng krus ang pag-ibig ni Kristo. Naway ang iyong imahe ay nasa gitna natin bilang isang nakikitang tanda ng iyong palaging pagsusumamo. Ngayon ay inilalaan ko rin sa iyo ang kinabukasan ng tahanang ito. Ang lahat ng ating mararanasan pa dito. Ang mga pagdiriwang na darating. Ang mga luhang bubuhos. Ang mga panibagong simula na kakailanganin natin. Naway ikaw ay maging naroroon sa bawat yugto. Huwag hayaang ilayo tayo ng anumang pagbabago sa iyo. Huwag hayaang kalimutan natin ang iyong presensya dahil sa anumang sakit. Naway samahan tayo ng iyong katapatan sa lahat at naway lagi nating makilala. Si Maria ang nagsuporta sa atin. Mahal na Birhen ng Lourdes, dalhin mo ang ating mga hangarin sa puso ni Jesus. Ipakita mo ang ating mga pangangailangan, mga sakit at mga proyekto. At naway ang kasunduang ito na ating ginawa sa iyo sa panalangin ito ay maging walang hanggang pagpapala. Naway makilala ang tahanang ito bilang isang lugar ng kapayapaan, liwanag at buhay na pananampalataya. Naway matakot ang kaaway sa tahanang ito. Naway ipagdiwang ng langit ang pagsukong ito. Naway ang iyong presensya ay patuloy na magbigay ng biyaya sa lahat ng naninirahan dito. Aba, Ginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, hinihiling ko ngayon ang isang huling bagay. Huwag mo akong hayaang makalimot sa pagtatalagang ito. Naway maukit ito sa aking puso. Sa mga araw ng pagod ay maalala ko na ang aking tahanan ay sa iyo. Sa mga sandali ng pag-aalinlangan ay titingin ako sa iyong imahe at malalaman. Ang lahat ay nasa iyong pangangalaga. Kahit na ako ay mapahina, ikaw ay mananatiling matatag, tulad ng lagi mong ginagawa, tulad ng lagi mong kasama si Jesus, kahit na sa paanan ng krus. At naway ang tahanang ito ay hindi lamang maprotektahan, kundi maaging mabunga rin. Naway magmula rito ang mga patotoo ng pananampalataya. Naway magmula rito ang mga buhay na nabago. Naway magbunga ang tahanang ito ng pag-ibig, pag-asa, paglilingkod, at mga bokasyon. Naway ang lahat ng ipanganak dito ay pagpalain. Naway ang bawat kapanganakan, bawat hakbang, bawat tagumpay, bawat pag-alis ay balutan ng iyong pagpapala. Naway maging mabunga ang panahon na ginugol dito at hanggang sa katapusan ng ating mga araw ay mananatiling inilaan ang tahanang ito sa iyong banal na puso. Kung nadarama mo na ang iyong tahanan ay tunay na ipinagkatiwala sa puso ni Maria, isulat mo ngayon ng may pananampalataya sa mga komento. Maria,
ang naghahari sa aking tahanan. I-like ang video na ito, ibahagi ito sa sinumang nangangailangan na italaga ang kanilang tahanan at mag-subscribe sa channel na Devotees of Mama Mary. I-activate ang kampana para makatanggap ng higit pang mga panalangin na nagbabago ng buhay. At kung gusto mong tumulong pa sa gawaing ito, maging miyembro ng channel o magbigay ng donasyon para suportahan ang gawaing ito ng pananampalataya. Naway patuloy na pagpalain ng mahal na Birhen ng Lourdes ang inyong tahanan at ang inyong pamilya.